Nagpalitan na naman ng mga pag-atake itong Amerika at Iran. Ako po, talagang hindi sila matigil mga tol. Bagamat nagpirmahan na nga sila ng mutual understanding mga tol o memorandum. Mutual understanding. Bagamat nagpirmahan na nga sila ng memorandum of agreement mga tol nitong nakaraan ay eto na naman. Nagsimula na naman sila mga tol magpalitan ng pag-atake matapos pinuntirya ng Iran etong isang oil tanker na dumaraan dito sa Strait of Hormuz mga tol na ginantihan sila ng Amerika, no? Pinasabog ng Amerika o tinira ng Amerika yung ilang mga lugar dito sa Iran. At ngayon naman etong Iran is nagpatama rin, no? Dito naman sa ilang mga lugar dito sa Gulf nation mga tol. So para malaman natin ang buong detalye, para malaman natin ang buong balita tungkol dito sa mga kaganapan dito sa Middle East, samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong balitang panonoorin natin mula rito sa international news outlet na WION. Yan, kung nakikita naman ninyo mga tol, US-Iran war. US accuses Iran of attacking Panama flagged oil tanker. No? So nagpalitan sila mga tol ng mga pag-atake. Bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Starting with the West Asia updates, U.S. military says that it has carried out new strikes on multiple targets in Iran. This is when a ceasefire is in place. CENTCOM Grabe, no? says that the strikes were in response to a fresh attack on a ship transiting the Strait of Hormuz. Iran is also hitting at Kuwait and Bahrain. So ang pinatamaan naman ng Iran, etong Kuwait at Bahrain. Ito yung sinasabi siguro ni Netanyahu, no? Kaya etong Amerika nakikipagkasundo sa Iran. Okay lang sa kanila makipagkasundo sa Iran. Okay lang sa kanila makipagdialogo sa Iran kasi nga once na may gawin sila sa Iran, umatake sila sa Iran, hindi sila kayang balikan ng Iran doon sa kanilang kalupaan, doon sa American soil mismo dahil nga malayo sila, no? Katulad nito, halimbawa, may ginawang pag-atake ang Iran dito sa Panama flagged oil tanker dito sa Strait of Hormuz. So ang ginawa ng Amerika, pinuntirya nila, inatake nila, in-strike nila itong ilang mga lugar dito sa Iran. So ang naging ganti ng Iran is dito sa Kuwait at Bahrain. Diba? Yun ang naging ganti ng Iran. So pareho silang nagpalitan na naman ngayon. Siguro ang inatake ng Iran dito sa Kuwait at Bahrain, mga US base siguro. In its response to what US has carried out. Air raid sirens have also been heard in Bahrain, pushing West Asia on the edge once again. Now, in a statement, the US Central Command said that the new strikes targeted Iranian surveillance infrastructure. Ito yung mga pinuntirya ng US. Ito, US strikes multiple targets in Iran. No, CENTCOM strikes in response to attack on oil tanker in Hormuz. Kahit na meron silang meron silang memorandum of agreement na pinirmahan na. Communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine layer capabilities. Iranian media reported several explosions in Sirik and Kashim areas in southern Iran. And as per the CENTCOM, Iran attacked a Panama-flagged oil tanker on Saturday, which was carrying some 2 million barrels of crude. In a post on Truth Social, US President said that the US struck Iranian missile and drone storage locations, coastal radar sites, and this was for violating the ceasefire agreement. So ito daw, ang unang-unang lumabag daw sa ceasefire agreement is itong Iran dahil nga dun sa pag-atake nila sa isang barkong dumaraan dito sa Strait of Hormuz kasi ang usapan nila is walang magpapaputok. Pero since nanguna nag-violate daw ang Iran sa pag-atake nila rito sa Panama flag oil tanker, ang ginawa ng Amerika, binawian nila. Ito sabi, US aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites for violating the ceasefire agreement. Again, it is very possible that they will never learn. Sabing ganun ni Trump. No, again, hindi daw talaga natututo itong Iran, mga tol, sabing ganyan. Trump also warned Iran, saying that the Islamic Republic would cease to exist if Washington is forced to militarily complete the job that it started. Grabe.
Sabing gano'n, no, there may come a point when we are no longer able to be reasonable, no, and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Sa madaling salita mga tol, kapag nangyari daw yan, mabubura na sa mapa o mabubura na sa mawawala na dito sa daigdig mga tol. No? Will no longer exist, sabing ganon. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Sabing ganon ni Trump ha. Si Trump mismo ang nagbabala. The IRGC claims that it launched ballistic missiles and drones at US Ali Al Salim Air Base in Kuwait. Bilang ganti naman din, bilang retaliation naman din ng Iran, is ang pinuntirya nila is yung mga US infrastructure nga dito sa Ali Al Salem Air Base sa Kuwait at sa US 5th Fleet Headquarters naman sa Bahrain. And the 5th Naval Fleet in Bahrain. Pertinent to note, this 5th Naval Fleet of the US has been repeatedly attacked over the course of the last several months. Iran also warned of a crushing response to enemy aggression and threatened to halt negotiations if ceasefire violations continued. So ang ayaw mangyari ng Amerika, kaya nila inatake itong mga drone facilities ng Iran nga, is hindi nila nagustuhan yung pag-atake ng Iran dito sa isang Panama flagged oil tanker. No? Inatake ng Iran yon mga tol. Ang nangyari is hindi nagustuhan ng Amerika at binawian nila ang Iran. No? Tapos ang Iran hindi rin nagustuhan ng ginawa ng Amerika at binawian din nila ang Amerika. Tingnan nyo nag-uusap yan dalawang yan. Nagkakaroon sila ng kumbaga memorandum of understanding, nagkakaroon sila ng mga negotiations. No? Ceasefire pa yan. Pero tingnan nyo nangyayari, nagpapalitan pa rin sila ng mga pag-atake nila. As both sides accuse each other of violating the ceasefire. Pareho naman sila nagbibintangan ngayon. The latest strikes come just a day after US responded to an Iranian attack on a ship transiting the Strait of Hormuz. Iran hit US targets in the Gulf in retaliation. O ngayon, kung ikaw ang tatanungin sa tingin mo sino ang may mali dito sa dalawang to? Habang kasagsagan ng kanilang ceasefire, kasagsagan ng kanilang memorandum of understanding o agreement is pareho silang umatake sa isa't isa. Matapos mga tol, inakusahan naman ng Amerika etong Iran na tinarget o inatake itong flagged oil. Kung totoo man ha, hindi ko naman sinasabing totoo, pero kung totoo man na inatake nga talaga ng Iran etong flagged oil at gumaganti ang Amerika, sa tingin nyo sa bagay na ganyan, sino ang may mali? Bahrain said that it was targeted by several Iranian drones and accused Tehran of sabotaging peace efforts. Iran's Revolutionary Guards, on the other hand, have also warned of a broader action if US aggression continued. Ay, nako po, hindi na matapos-tapos talaga to. Now, these renewed hostilities have once again put an already fragile ceasefire under severe strain. Totoo, fragile talaga. No? Napaka mga tol. Kumbaga fragile, napakarupok talaga at pwedeng masira at mangyari nga etong babala ni Donald Trump dito. Balikan natin dito. There may come a point when we are no longer able to be reasonable. Sabing ganun ni Trump, and will be forced to militarily complete the job that we've very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Yan ang sabing ganun ni Donald Trump. Pwedeng dumating daw sa isang punto na hindi na sila magiging reasonable o hindi na sila magiging makatwiran pa. Diba? Tapos, mapapwersa silang gumamit na ng militar at tapusin na yung sinimulan nilang trabaho. Yung very successful job that we started, sabing ganun ni Trump. At kapag nangyari yon, tuluyan nang mawawala etong Islamic Republic of Iran. Yan ang sabi ni Trump. Ano sa tingin ninyo susunod na mga mangyayari dito mga tol? Pwede kayong magbigay na sarili ninyong komentot, reaction sa ibaba. Mga kapatid, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.